kayo pumayo po, no? Ang tema po natin ngayon ay fixing our eyes on Jesus. No, fixing our eyes on Jesus. Sabi ko, okay, fixing our eyes on Jesus. And I think kaya po yung tema po natin this month of May. No, kasi marami pong pagdadaanan ating church. No? Gusto po ng God that our church, this church, no, katulad ng team nung atin pong no, hindi lang po tayo mag-survive in this life, but we will thrive. No, hindi lang po tayo para mabuhay, masurvive yung araw na to, yung linggo na to, but upang tayo po ay maging matagumpay na church. Amen po? Amen. So, ayan po. So, in behalf po ng leadership po ng Santo Tomas, si Pastor Robbie, si Pastor Cory, si Coach Shay, ako yung na-assign po today for the month of May para po sa ating pumilihan. So, di ba, minsan po pag tayo po nag-picture, gamit po yung ating cellphone, di ba, minsan nakikita natin yung result ng picture, parang blurred siya. Di ba, blurred siya kasi, di ba yung cellphone natin nag-auto-focus siya. So, nagiging blurred daw yan kapag, nangyari, nagpipicture ka, tapos biglang may lang. So, pag napindot mo, blurred yung akalabasan. Or kaya dahil nag-auto-focus na siya, no, kunyari, walang ilaw, medyo matingin yung paligid. Di ba pag tinuntok mo yung, kunyari, yung camera mo dito, sa flower na to, sa bulaklak, di ba yung umpisa, blurred siya, pero kalaunan din, nagiging auto-focus. So, ngayon pong gabi, ang pag-usapan po kasi natin ay patungkol din sa focus. No, focus, how to stay focused. Di po? So, ang Kristiyano po, di ba, matagal na po natin ito naririnig. No, marami na pong preachers, nasabi nito, at syempre, of course, sa Biblia. No, tayo po ay nahalintulad po sa isang mananakbo po sa isang karera. At yung isa pong manlalaro, isa lang naman po syempre yung goal niya, di ba? Syempre to win, para maging niya yung prize, to reach the finish line, So this evening, ang pag-uusapan po natin is how to stay focused. Ang ibig sabihin po nito ay how to stay on the race. Kasi sabi nga tayo ay nasa race, mananakbo tayo. So how to stay on the race or how to keep our eyes on the goal. Yung goal, yung prize that awaits on us, or how to not to discourage or give up. Now, so punta po tayo sa ating pong key verse. Yan po ito nawa ko in Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. So, yung author po nitong Hebrews, sabi ng mga Bible scholars, si Paul daw po yung author nito. Kasi from the start ng Hebrew hanggang dun sa last na sulat nitong Hebrew, para siyang kapareso mga ibang sulat nito. So sabi niya si Paul daw sulat nito. So Paul paints dito sa scripture na to, he paints the picture of Christian life. And that is the mark of endurance. So sige po, basahin po natin verse 1. Since we are surrounded by so many examples of faith, we must get rid of everything that slows us down, especially sin that distracts us. We must run the race that lies ahead of us and never give up. We must focus on Jesus, the source and goal of our faith. He saw the joy ahead of him, so he endured death on the cross and ignored the disgrace it brought him. Now he holds the honored position, the one next to God the Father, the heavenly throne. Think about Jesus, who endured opposition from sinners, so that you don't become tired and give up. So, may Tagalog po yan. Sa Tagalog po, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya paliguran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituloy natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Iniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil naisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon na ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga kasalanang tao
tao para hindi kayo panghinaan ng loob. So tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat, O God, sa presence mo. Truly your presence, Lord, it brought us peace, God, tulad ng aming inawit. Lord, salamat po, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw pong ito, Panginoon, na na-overcome po namin at nakarating po kami sa lugar na ito upang kami isama-samang manalangin at makinig po ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. And I pray, O God, na buksan mo po ang aming mga spiritual understanding this evening, O God, at matuto po kami mula sa iyong mga salita, Panginoon, matuto at ipamuhay po namin ang lahat na mapakikinggan po namin sa gabing ito. Masamahan niyo po kami. Salamat po. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. So what does it mean to stay focused? Ano bang ibig sabihin pag sinabing stay focused? Hebrews chapter 12 verse 1a. Since we are surrounded by so many examples of faith. So sa Tagalog po yan, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. So unang pong hakbang, dadiretso na po ako sa first point po natin. So, unang hakbang to stay focused ay to look around you. No? Tingnan mo yung paligid mo. No? Ano ba yung titingnan mo sa paligid mo? No? Ang titingnan po natin ay sino. Sino yung mga tao. No? So, dahil tayo ay mga runners in a race, no? Eh, yung mga kapwa runners po natin na nauna sa atin, yung atin po titingnan. Ibig sabihin, yung mga natapos na nila yung race nila. Natapos tayo naman yung sunod. Yung mga natapos na, yung mga winners na, mga nagwagi na, naging victorious na, no, natapos na nila yung takbuhin ng kanilang pananampalataya. Kaya sabi dyan, since we are surrounded by so many examples of faith. So, ibig sabihin, ito po yung mga men and women of faith. No? Yung mga sumampalataya at natiis hanggang wakas. Sila po yung ating titingnan. Ibig sabihin po nito, tutularan po natin yung examples na sinet po nila para po sa atin. Po, di ba bawat po manlalaro, meron po yan kanya-kanyang strategy to win. Di ba? Meron nga po silang mga coaches yung coaches nila yung nagtuturo sa kanila kung paano sila mananalo. Po. So, kayanin daw po natin yung strategy nila. Kasi yun po mismo, yung strategy na yun po yung nagpanalo sa kanila. No? Yun po yung nagpanalo sa kanila. Kaya nga sila nanalo dahil tama yung strategy na ginamit nila. So, ibig sabihin lang po nun, ipamuhay po natin kung ano yung ipinamumuhay nila. So, ano yung mga disciplines nila sa kanilang sarili, yun din yung mga disciplines na gagawin po natin. No po, kasi ang goal po natin ay to finish, di ba? To finish the race. No, makaabot tayo hanggang doon sa dulo. Kasi in Christian life po, ang labanan po, sabi nga, hindi po ito sprint, hindi ito po ay marathon. So, ibig sabihin, ang labanan po in Christian life, hindi po siya pabilisan. No? Kundi ang labanan po, ito ay makapag-tiis ka, hanggang makaabot ka, hanggang doon sa finish line. Sabihin lang po nito, ang labanan po natin ay endurance. No, endurance. No, kakayahan pong magpatuloy despite of everything. Kaya sabi po sa Bible, di ba, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Di po sinabi, ang tapat ay maliligtas, ang manatili, sabihin may endurance hanggang wakas until the end. Po. So, mayroong endurance, no? Christian life is full of endurance. At yun po yung labanan natin, endurance. Kaya yung unang dapat po natin gawin to stay on the race is to look at the example na sinet mga men and women of faith. No? And learn from them. Marami po tayong matututunan from their experience on how to endure and live what they have lived. No? Pamuhay mo kung ano yung pinamumuhay nila. Ibig sabihin, we have to imitate them. No? Kaya sabi po ni Paul in Philippians chapter 3 verse 17, sabi niya dito, brothers, join in imitating me and keep your eyes in those who walk according to the example you have in us. Sabi niya, tularan niyo ako.
na nag-set siya mismo, si Paul mismo, nag-set siya ng example para sa Philippian Church. No, tularan niyo yung ginawa ko, tularan niyo ako kung paano ko dinisiplina sa sarili ko, dinisiplina niyo din yung sarili niyo. At tularan niyo din yung iba na katulad ko din. Yan po yung sabi niya. No? So, bakit natin sila tutularan? Because dahil po they knew how to run the race of faith. Kasi tapos na po sila, na-endure na po nila. No? Tapos na sila. So, sila po yung mag-set ng example sa atin na dapat po natin tularan at gayahin. Amen po? At kung itataas po natin yan, di ba, sa chapter, yung i-verse po natin ay Hebrews chapter 12. Kung itataas po natin yan ng isang chapter, in chapter 11, mababasa niyo po dyan, isa po dyan, yung ni Paul, yung mga man of faith, or mga men of faith. No, mula kay Abel, sabi doon, through his faith, no, naghandog siya ng mas mainam na handog. No, at dahil doon, pinalugdan siya ng God. No, si Enoch, diba? Si Enoch siya yung hindi nakaranas ng physical death. No, kinuha siya ng God. No, kumbaga parang na-rapture siya. No? Si Noe, through his faith, sabi doon, gumawa siya ng ark. Ay, pinagtatawanan siya ng tao, gumawa siya ng ark. Ano nangyari? So, naligtas siya, yung buong family niya. No, si Abraham, through his faith, nilisan niya yung sariling bayan niya. Diba? Nung last week prayer meeting, ito yung topic, si Abraham. No, nilisan niya yung bayan niya para pumunta doon sa lugar na hindi niya naman alam. Kung layuhan siya doon sa lugar na yun. At yung ngayon, yung lugar na yun, yung po yung Israel. No, and through his faith, nagkaanak siya, kahit matanda na siya, at baog yung asawa niya, si Sarah. No, through his faith, dahil po yun sa pananampalataya niya. And through him, at dahil po dun sa pananampalataya niya, nagkaroon ng isang nation, isang lahi. No, yung Israel. No, at dahil din po sa faith niya, in-offer niya yung kaisa-isa niyang anak na si Isaac. No, dahil sa faith niya, naniniwala po kasi siya na kahit mamatay si Isaac, bubuhayin siya uli ng God. And through him, magkakaroon ng isang langit, mga Israel, na kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng sun sa dalampasigan. No? Si Joseph, no, through his faith, di ba, bago siya namatay, nagbilin siya na yung buto niya, dalhin nila. Kasi naniniwala siya na yung mga Israelita, balang araw sila po'y aalis ng Egypt. No? Kaya through his faith, nagpilit siya, dalhin niyo yung buto ko, no? Kapag kayo ay lilisan na, at babalik na kayo doon sa inyong pinagmulan. No? Yung mga magulang ni Moises, no? Through their faith, sinuway nila yung hari, inago nila si Moises for 3 months. No, hindi na nila kayang itago pa, pinaano ng nanay doon sa tubig. Doon sa tubig at nakuha siya ng isang prinsesa. No? Yung mga judges, yung mga hukom at hari ng Israel, sabi ko sa Bible, hindi naman lahat yun matatapang, yung iba nga doon, yung mga duwag, yung iba maihina. Pero through their faith, nagapi nila yung kanilang mga kaaway, ipagtanggol nila yung bayan ng Israel. So lahat po ito na nabanggit ko na nasa chapter 11, lahat po ito namatay at sumampalataya sa God. At sabi doon, nag-list nilang God through their faith. No? At sabi din po doon, hindi nila nakuha yung prize nila nung sila ay nabubuhay. Nung nabubuhay sila, walang prize, no? Pero may pangako sa kanilang God, ito, yung prize nyo. Pero kung habang sila ay nabubuhay, wala silang naranasan na prize. Kailan po yung nangyayari? Mahabang pang panahon, bago po yung pangako ng God ay natupad po sa kanila. But still, hanggang kamatayan, they remain faithful to God. Even po, kaya sabi po dito sa Bible, look at them, no? Then, bumaba na tayo sa chapter 12. Tularan po natin itong mga taong to sa Biblia, no? Mga men of faith, na kahit ano pong mangyari, kahit wala silang nakita na promise ng God, hindi nila na-experience mismo yung promise ng God, pero naniwala sila sa Lord. And until the end, naging faithful sila sa Panginoon. Amen po. So, ikalawa po, on how to stay focused, yun po yung una, no? We need to imitate, no, those people of faith. No, ikalawa po is lay aside some things, no? Hebrews 12:1b. We must get rid of everything that slows us down, especially sin that distracts us. Kaya sa Tagalog po, kaya talikuran na natin ang kasalanan na pumipigil sa atin
at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Iba po sa isang race, di ba? Usually may makikita po kayo dyan mga hurdles or mga obstacles. Talagang nilagay po yun doon, no? Talagang design yun para doon. So, hindi po yun yung tinutukoy ko na i-lay aside po natin na kailangan po tanggalin natin, no? Sa ating pagtakbo. Dahil yun po ay part ng ating buhay. Yung mga hurdles, yung mga hadlang sa buhay po natin, no? So, part po yun ng ating buhay. Ang ibig sabihin po nung lay aside some things, no? Ibig sabihin lang po nito, mag-unload ka, no? Mag-alis ka ng mga bagay na bit-bit mo. Ibig sabihin, for example, tumatakbo ka, no? Sino ba nakakakita dito ng runner tumatakbo? Meron siyang makapag, bit-bit, left and right, no? Di ba wala naman? Usually, mga runners, mga light clothes lang yung sinusuot niya, yung mga magdaan lang sa katawan para ano siya, yung paggalaw niya ay kumbaga hindi siya nasisitipan, di ba? So, okay yung paggalaw niya, okay yung pagtakbo. So, yun po yung sinasabi dito, na kung meron kang mga burden, mga bag, mga dalahin, mga heavy load, mga unnecessary load, yun yung tanggalin mo, i-unload mo, para hindi siya makasagaban at hindi mapabagal yung pagtakbo mo. Yun po. So, example po niyan, no? So, ano ba yung mga bagay na yun? The things that hinder us or slow us down. Ito yung pwedeng mga, pwedeng trabaho po natin, di ba usually gano'n, nagkakaroon tayo ng work ng Sunday, no? So, we need to choose, no? We need to choose kung ano ba talaga mas mahalaga sa'yo. Yung pagsamba mo, yung work mo Sunday, no, may work ka, or kaya katulad namin noon, may review po kami every Saturday and Sunday. So, nursing, meron po kami review. So, ano ba yung uunahin mo? Si God, yung review mo. No? So, ako, yung ginagawa ko, pinicturan ko na lang yung nire-review ng classmate ko. So, half day lang po ako every Sunday. So ano pa po? Yung mga everything na nag-hinder po sa atin, no? For example, varsity player ka sa school mo, may practice kayo ng Sunday. No? So ano yung unahin mo? Tapos finals yung championship. No? Tapos meron nga po dati na may kapatiran po kami na nanganak mismo yung alam niyang baboy, araw ng linggo. So, pero inuna niya ang God. So, syempre, di ba meron po kasi namamatay na baboy kapag hindi mo siya tinulungan ng mag-labor. No po? So, marami pong mga examples, no? At, for example po, dati po doon kasi naalala ko sa mga sports kasi. Nung pasikaban pa po nun ni Manny Pacquiao, pag may laban po si Manny Pacquiao noon, namamonting po kami sa church, naalala ko po yun. Pag pinapunti tayo sa church, na dalawa lang po yun, kung hindi po malakas ang ulan or may bagyo, may laban po si Manny Pacquiao. So, naalala ko kasi may sports yun. Sabi ko, bakit kaya ganun po nangungunti tayo sa church yung palagay, nanonood sila. No, inuna nila yung panonood ng TV. Kasi may iba naman nagmamadali umuwi kasi baka makahabol pa tayo. So, ganun po, no? So, sino ba yung mas mahalaga sa'yo? No? So, you need to determine what is necessary and what is unnecessary. Okay po? So, ano pa po? Sabi dito, we must get rid of everything that slows us down, especially sin. Yung mga kasalanan na nagagawa natin that distracts us. No, mga kasalanan, pride. No? Example po yung pride. Masyado kang mapagmataas, feeling mo ito na lang yung laging tama, magaling. No, you think you are better kaysa sa iba. Unforgiveness. No, envy, hatred, example, lust, greed, no? Masyado ka nag-worry sa mga physical things of life. So, ano ba po yung kasalanan mo? No, kasalanan na meron ka. Sabi ni God, sabi dyan, lay it aside. No, ano mo muna yung, itapon mo muna yung sa isang banda. No, at, kasi yung mga bagay na yun yung mag-distract sa'yo, at yun yung mag-iilas sa'yo pababa. Ibig sabihin, walang may tutulong yun sa'yo. You have to lay it aside. Mag-focus lang po tayo dun sa takbo natin, dun sa ating goal. No? Lay those things aside. So, yun po yung una po ay we need to, iyayin po natin, tularan natin yung mga men of faith. Ikalawa po ay we have to
i-lay aside yung mga sins or any distractions. No? Kasi katlo po, Hebrews 12, chapter 1c, we must run the race that lies ahead of us and never give up. Na sa Tagalog buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbuhin itinakda ng Diyos para sa atin. No? So ngayon, naalis mo na yung mga unnecessary things sa buhay mo, yung mag-i-hinder sa'yo. No? So ngayon naman, it's about time na mag-labor ka, labor ahead. No, ibig sabihin, magpatuloy ka lang sa pagtakbo. Labor ahead. No. So, labor ahead. No. Sabi ko dito, ang labor ahead is if you are working or running hard today because meron kang bagay na nilook forward in future. Isang magandang bagay, isang magandang future. No? For example, mga promises ni God. No? Diba sa race, meron po tayo dyan, iba-iba kasi mga tao dyan, no? May makikita ka dyan sa umpisa maayos, yung takbuhin niya. Diba gano'n naman po tayo? Yung iba maayos ang takbuhin, tapos kapag pinalauna na pagod na, no, na sidetrack na sa mga bagay sa mundo, so nag-stop na, ayaw na magpatuloy. Yung iba naman, alam naman na nasa race sila. Siyempre, pag nasa race ka, ano kailangan mong gawin? Diba? Tumakbo. Pero iba, nag-jogging. No? Yung iba namang Christian, nasa race sila, pero ginagawa nila nag-jogging, naglalakad. No? At pinaka-worst pa, na papahinga, nakatupo, na nakahiga, natutulog. No? So, kaya po, meron po talaga sa church na mabagal po yung growth niya. Christian siya, matagal na siya, mabagal yung growth niya, hanggang hindi na siya nagmamature. No, kasi hindi niya naman tinuturing yung sarili niya na nasa race. No, feeling niya nasa park lang siya, palakad-lakad lang. So, kaya may mga Christians po talaga na mga laps lang, mag-ano, nagsisimba pag gusto niya. No, kasi hindi niya inaari yung sarili niya that is part of that race. O, feeling niya ano lang siya doon, parang audience lang, no, taga-palakpak lang, no, taga-sigaw lang, taga-cheer lang. Hindi niya inaari yung sarili niya as runner. No, kasi pag runner ka, mag-labor ka, ibig sabihin pag-labor, may gagawin kang mahirap. Diba yung mga babae nag-labor, ang sakit niyan. No, mahirap yun. Mahirap. May gagawin kang something na mahirap para maabot mo yung gusto mong abutin. No, kaya minsan, diba, sasabihin natin, bakit siya, si brother, si sister ko, di ba siya, parang wala siyang problema, no, chill lang siya, no, tapos nananagana ko siya financially, so bakit ako ganun? Kasi hindi naman siya nag-labor, no, di ba yung mga nag-labor lang, talaga yung mga nahihirapan, nag-jogging lang siguro yung kapatid mo, sister, si brother, baka nag-jogging na siya, namamasyal-masyal, doon sa, anong tawag po doon sa pinapagawa sa track, doon sa track. So, feeling niya wala siya sa race. Okay po? So, labor ay ibig sabihin, nung kahit ano pong mangyari, nung kailangan po natin magpatuloy sa pagtakbo. At alam niyo po ba sa marathon, kung ano yung pinaka-rest? Yan. Di ba runners tayo ng marathon? Anong pinaka-rest ng isang mananakbo sa marathon? Pag-hinto? Pag-inom ng tubig? Yun, palakad-lakad. No, sa marathon daw po, ang pinaka-rest po nila kapag sa kang runner ng marathon, no, hindi po sila humihinto. Yan, magre-rest muna ako 5 minutes, 5 minutes lang. Kasi inom muna ako ng tubig, uupo. Tapos, kung anong gagawin mo, gusto mong gawin. Hindi po, kasi meron po silang cut-off time. No? Di ba milya-milya yung tatakbuhin mo? Tapos tatakbuhin mo yan, pinaka standard time nila ay 6 hours. Kung ilang miles yun, tatakbuhin mo, dapat makaabot ka doon sa finish line within 6 hours. So may cut-off time po ang marathon. So kaya po hindi po sila, kapag nagpapahinga sila, hindi sila tumitigil, kundi nagpapatuloy pa rin sila. No, kahit mabagal, kahit naglalakad lang sila, at least umuusad sila. Hindi kung compare sa tumitigil, no, tumatakbo yung oras mo, ikaw, no, paano yon? Paano kung hindi mo ma-reach yung goal? Paano kung hindi mo pa makaabot sa finish line? Tapos cut-off time na. So, ano mangyari sa'yo? Di
balik ka na naman sa start. No? Start from, mag-umpisa ka na naman sa umpisa. Di ba, mas nakakapagod po yun sa isang Christian life. Yung lagi kang nag-uumpisa, di ba? So, tapusin mo na lang. No? Napagod ka, maglakad ka na lang. Pero magpatuloy ka pa rin. So, ganun po ang larangan ng marathon. Hindi po sila nag-stop. No? Hindi po sila nag-stop. Nagpapatuloy po sila kahit lakad lang. At least, sila yung umupusan. Amen po. So, labor ahead. Yun pong ikatlo po natin. So, our goal is to labor ahead, which means to keep on running. So, pag napagod ka, no, huwag kang ihinto. Pwede kang maglakad, pero huwag kang ihinto. So, next po, Hebrews chapter 12, verse 2. We must focus on Jesus, the source and goal of our faith. He saw the joy ahead of him, so he endured death on the cross and ignored the disgrace it brought him. Now he holds the honored position, the one next to God the Father on the heavenly throne. So ang ikaapat po, no, on how to stay focused is to look unto Jesus. No? Kay Jesus lang yung focus mo. Huwag kang titingin sa iba kasi mati-distract. Look unto Jesus means you give your full attention only to Jesus. Bakit po? Kasi, di ba, maraming mga bagay na pwede tayo ma-distract. Una, yung mga kasamahan nating runners. Di ba? Yung iba kasi nag-jogging, yung iba naglalakad, parang ginagawa nila. No, kapag tayo nag-focus sa kanila, no, so ano yung natin, di ba, makikita lang natin yung mga ginagawa nilang hindi maganda. No? Sabihin natin, bakit si ganyan, si kapatid, si ganyan. So, madi-disappoint ka lang sa kanila. Madi-disappoint ka. So, pag-focus ka lang, ano pa? Yung audience sa paligid mo. No, yung audience sa paligid mo. Sila yung isa sa mga mag-distract sa'yo. Yung iba siya, nag-cheer, yung iba, nag-bubu. Diba? Bubu sa'yo. Dati nga po, nung ako po ay sumali sa basketball, nag-try lang naman po ako ng entrance po na. Basketball po ako noon. So, sa isang court po kasi, dalawa po kami naglalaro. So, dahil nga, nandun yung mga classmate namin, nag-cheer silang lahat, tapos binubo nila yung kalaban po namin. So, na-distract ako sa first time ko kasi nung mag-basketball, tapos entrance pa yung sinalihan. Ganun pala siya. Ang dami kong naririnig, tapos, doon nagpito yung referee. Hindi ko na malaman kung yung referee ba namin o yung referee ng kabila. So, distracted po talaga ako that time. Ano po? Kasi wala yung focus ko dun sa laro, dun sa game. No? Kaya pag pag tayo ay tumingin dun sa mga audience, no? Dun sa mga nag-cheer o mga nagbubo sa atin, nadi-distract po talaga tayo. No? Ano pa po? Yung self, even ourself, yung sarili po natin. No? Kapag masyado tayong full of self, no? Puro sarili muna bago iba. Masyado mo pinapahalagaan yung sarili mong kaligayahan, no? So, meron nga po yung sabi niya, paano kung matututunan na mahalin yung iba, dapat mahalin ko muna self muna, yung sarili ko muna. Sabi ko, puro tayo self, no? Kung ano yung gusto mo mangyari, dapat mangyari to according sa gusto ko, sa plan ko, no? So, we are full of ourselves. Sometimes, yun po yung nag-i-distract sa atin, yung sarili po mismo natin. No? Pinupuno po tayo ng ating sarili. Dahil dyan, hindi na po tayo makapagpatuloy. Nasa sidetrack po tayo ng sarili po natin. So, sabi po dito sa verse po natin sa Bible, yan po, sa verse 2, sabi po dyan, he saw the joy ahead of him. Yan, he saw the joy ahead of him. So, yung word po dyan na saw, di ba, it's past tense. Past tense po yan, di ba? So, ibig sabihin, bago pa ni Jesus Christ na endured yung kamatayan niya sa cross, yung sufferings niya, yung lahat ng sufferings niya sa cross, yung lahat ng nangyari sa kanya. So, sabi din, he saw the joy ahead of him. Ibig sabihin, nakita niya na yung joy na paparating. No, kapag ginawa ko to, kapag nag-endure ako dito, ito yung joy na mangyayari. Ito yung joy na darating.
This is the joy. Ito yung mangyayari. Parang sabi niya, nakita niya na. Kaya kung i-fix po natin yung mata natin, paningin natin yung attention natin ni Jesus Christ, makikita din po natin yung mga bagay na nakikita ni Jesus Christ, which is ahead of Him. Kung makikita po natin, kakaroon po tayo ng vision on that things what lies ahead of us. No? Kung i-fix po natin yung ating paningin sa Panginoong Jesucristo. Okay po. So why we need to focus on Jesus? Hebrews 3 chapter 14. So we are become partakers of Christ if we hold fast the beginning of our confidence here until the end. So sabi niya, partakers of Christ. Dahil tayo daw po ay, kung sinabi po partakers, ito po ay katumbas ng word na partner. The partner mo si Jesus. No? Kaya kailangan mo mag-focus sa Kanya. Sa Tagalog, sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang wakas. So, ibig sabihin, kung partner po natin si Jesus Christ, ibig sabihin, yung naging responsibility, yung ginawa ni Jesus Christ, yung responsibility niya, yung naging mission niya, no? So, ibig sabihin tayo din, kung partner natin siya, dapat, yun din yung mga bagay na ginagawa natin. Dapat yun din yung responsibility natin. Kung ano yung responsibility niya, yun din yung responsibility natin. Kung ano yung mission niya, yun din yung mission natin. No? At kung ano din yung paghihirap na naranasan niya, of course, yun din yung mga paghihirap na mararanasan natin. Kasi partakers nga po tayo, partner ni Jesus Christ. At dahil po dyan, kung ano man yung joy na nakita niya, noon, iso yung nakita niya ahead of Him, at yung joy na tamasa niya, siya ay nagwagi, napagtagumpayan niya yung lahat, yun din po yung mga bagay, yung joy na mararanasan po natin. Amen po. Dahil tayo po ay partakers ni Kristo. At ibig sabihin lang po nito, hindi po tayo nag-iisa sa takbuhin. Kasi may partner, the partakers of Christ. Meron po tayong partner. Amen po, si Jesus Christ po yung ating partner. Diba? Tapos yung mga men of faith na binanggit po sa Bible, wala sila po yung audience natin sa heaven na nag-cheer po sa atin. Amen po. Si Jesus Christ po, as partner, siya po yung nag-guide sa atin, nag-strengthen, nag-cheer po sa atin para matapos po natin yung aming takbo. At last point po, on how to stay focused. Makikita po natin ito in Hebrews chapter 12 verse 3. Sabi po dyan, think about Jesus who endured opposition from sinners so that you don't become tired and give up. So sa Tagalog, isipin nyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. So ikalima po na puntos, losing heart is never a choice. No? Yung masiraan ka daw ng loob, huwag mo nang piliin na masiraan ka ng loob. Amen po. So, ibig sabihin, pwede mo siyang maging option kasi nakararanasan naman talaga natin minsan na masiraan ng loob. Pero sabi dyan, losing heart is never a choice. Huwag mo siyang pipiliin. Huwag mo piliin na masiraan ka ng loob. Because yung men of faith, si Jesus Christ, no? Diba si Jesus Christ, nasiraan din siya ng loob. Sabi niya nga sa Diyos, Ama, kung maaari, ilayo mo yung saraw ng paghihirap sa akin. Pero hindi naman niya pinili. No? He never chose to lose heart. No? Anong pinili niya? To endure. No? So yung men of faith, si Jesus Christ, no? Hindi po nila pinili na sila po ay masiraan ng loob. Nakanghinaan po sila ng loob, pero hindi po nila yung pinili. No? So, in running a marathon, no, ito po talaga yung nakakapagod. Would you imagine, diba, ilang miles po yun? Ilang miles yung tatakbuhin mo. Nakakapagod siya. No? At may mga pagkakataon talaga na nadi-discourage ka, napapagod ka, gusto mo nang tumigil, ayaw mo na, gusto mo nang subuko. But when you fix your eyes to Jesus, no, kung sa Kanya ka lang titingin, no, yung focus mo sa Kanya, mas lalo mong mauunawaan kung gaano niya tayo kamahal. Kung gaano kanya kamahal, kung gaano kalalim yung pagmamahal niya sa'yo.
kung gaano yung enduring love niya. And when you fix your eyes to Jesus, maalala mo yung mga paghihirap na sinuffered niya sa krus. Yung mga sacrifices niya. Ito yung mga bagay na ito yung magpamotivate po sa atin upang wag po tayo sumuko sa buhay nito. Dito sa race niya. No, the men of faith si Jesus Christ, no, hindi po nila binili na mag-give up. So why losing heart is never a choice? Bakit hindi po kailangan natin ito? Kasi because of Philippians 3:14. Okay, so basahin po natin. Philippians 3:14. I am like a runner who wants to reach the end of the race. I run straight towards that place so that I can win God's gift. Because I belong to Christ Jesus, God has called me to live with Him in heaven. That is God's gift to me at the end of the race. Yung God's gift po dyan, yun po yung prize that awaits on us. Sabi dyan, Christ Jesus, God has called me to live with Him in heaven. So yun po pala yung naghihintay sa atin na prize. Yung goal natin, that is Christ, si Kristo po mismo, ano? Yung ating pong award, yung ating pong prize, is no other than Christ, to live with Christ in heaven. Yung makasama po natin ang Panginoong Yesu Kristo ng panghabang buhay. Kaya nga po diba sa Bible, tinutulad po si Jesus Christ as groom, tapos tayong mga mananampalataya niya as bride. No? Kasi pag binasa yung groom at bride, di ba magsasama na sila? So, ganun din po tayo. So, yun po yung prize that awaits on us. Kapag natapos po natin yung ating takbuhin, na makakasama po natin si Kristo ng panghabang buhay as our groom, and tayo church as our His bride. Amen po? Ayan. So, dito po ako magtatapos. May papakita po kasi yung picture. Ayan. So, kilala niyo po yan, yung nasa picture. Ayan, kilala ni Coach Chang. Si Thomas Alva Edison. No? So, yun sa picture, yung hawak niya, yan po yung mismo yung na-invento niya, yung light bulb, yung mga pumilya po natin. Siya po yung naka-invento niya. No? Sabi dyan, one of the most famous inventors in history. However, sabi dyan, when attempting to invent a commercially viable electric light bulb, he failed over 10,000 times. So, napakaraming beses po pala siya nag-fail din. So, hindi lang po pala yung nadaan sa isang sa isang try lang, napakadami, over 10,000 times. Tapos yung isang reporter po nagtanong sa kanya, yung tanong sa kanya ay, how it feel to fail so many times? Ano nagpakaramdam na ikaw ay namigo ng napakaraming pagkakataon? Sabi niya naman po, diyan sa sagot niya, I have not failed 10,000 times. Sabi niya, hindi failure yun. I have not failed once. Sabi niya, kahit nga isang beses. No? I have succeeded in proving that those 10,000 ways will not work. No, na-prove ko lang na yung 10,000 ways na ginawa ko, hindi pala yung nag-work. At nung tinanggal ko yun, sabi niya, when I have eliminated the ways that will not work, I will find the way that will work. Amen po. So, dito po, no, so 10,000, over 10,000 times po siya nag-fail. Pero hindi po siya natin. Hindi siya natinag. Nag-focus lang po siya doon sa dapat niyong gawin. Nag-focus lang siya doon sa invention niya. At hanggang ngayon, of course, nagagamit po natin yung invention. Naniwala lang siya na isang araw, mapapagana niya yung invention. Okay. So, kaya church, ano ba po yung ating situation today? Tayo ba po yung napapagod? Ano ba po yung pinapagawa ng Lord sa atin? So, magpatuloy lang po tayo. Magpatuloy lang tayo. Let's run the race. No? Mag-focus lang po tayo sa Panginoon para hindi po tayo ma-distract ng kung ano-anong bagay na pwede tayong ma-distract. Amen po. So, kung ikaw ay estudyante, no? So, ngayon dahil estudyante ka, mag-focus ka sa studies mo. No? Na kung ang gusto
gusto ng God sa'yo ay makilala siya through you. So, gawin mo, mag-excel ka sa school. So, kung ikaw yung nanay, gawin mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ng God. Mag-focus ka lang doon. Kung ikaw ay tatay, ganun din. Amen po. So, gawin lang po na, mag-focus lang po tayo sa pinapagawa ng Lord sa atin. Amen po. And bilang po conclusion, in 1 Timothy chapter 6, verse 12a, sabi po dyan, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Amen. At sabi po dito sa isang quotation, B.T. Cox, the one who win are the ones who keep going after everyone else has quit. Amen po. So, hindi po dapat natin maging option yung mag-quit. Amen po. Kasi sabi siya, yung nananalo, yung nagwawagi, ay yung hindi sumusuko, hindi tumitigil. Amen po. So, tayo po ay manalangin. Lord, maraming po salamat sa gabing ito, Panginoon, sa lahat po ng aming napag-aralan, O God, on how to fix our eyes on you, Panginoon, how to stay focused, Panginoon, sa mga bagay na kailangan po namin gawin, mga bagay na pinapagawa niyo sa amin, O God. We know, God, that there are a lot of distractions sa aming paligid, and sometimes, sa sarili po namin in distraction, O God. Kaya, Lord, help us sa strength, sa tulong ng Panginoong Jesucristo ay ma-endure po namin itong takbuhin na itong Ama. Seryosohin po namin itong aming takbuhin. Panginoon, ariin po talaga namin that we are part of this race and we are the runner of this race. O God, nang sa ganoon, Panginoon, gawin po namin lahat para kami po ay maka-finish line, O God. At makaptan po namin yung goal, yung prize namin po inaksa. At yun ay ang makapil ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga Lord, kung hindi man po namin maranasan yung mga pangako mo, ngayon nabubuhay kami katulad ng mga men of faith, God, ay mararanasan po namin yun sa kabilang buhay, kung saan kasama po namin kayo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, O God. Marami pong salamat sa napakagandang example ng binigay ng Panginoong Jesucristo on how to endure the race of life. Na maging ang Panginoong Jesucristo, lahat naranasan niya. Kaya Lord, wala po kami, Lord, dahilan, Lord, para sumuko, to stop, O God. Dahil mismo ang Panginoong Jesucristo, hindi siya sumuko, alang-alang sa pagmamahal niya sa amin po lahat. Kaya Lord, marami po salamat sa pagmamahal mo na ito po'y nagbunga, Panginoon, ng salvation sa amin, ng everlasting life, and lahat ng nakakabasa po namin ngayon. Yun po ay dahil, Panginoon, pinaglaban mo, you continue to run the race na binigay sa iyo ng Diyos Ama. And that is, yung dulo nun, Panginoon, is our salvation. Salamat po, Panginoon, because you've set an example to us, O God. Kaya Lord, as a runner of this race, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, to always fix our eyes on Jesus, sa mga ginawa niya, sa mga bagay na mga nakikita niya, yun din ay mga bagay, Lord, na nakita po namin, na magbibigay po sa amin ng pag-asa sa buhay po ito. At nang sa ganun, Lord, ay mabigyan po kami ng maaasahan, mapanghahawakan, Lord, sa buhay na ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako mo, Panginoon. Manghawakan po talaga namin ito, i-gain po namin ito. Nang sa ganun, Lord, magtagumpay po kami, Panginoon, hanggang dulo. At magkita-kita po kami, Ama, hanggang dulo, hanggang finish. At wala pong maiwan, isa man po sa amin. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.